Ang pangbansang marites ng Pilipinas, si Sian Gaasa, ay kilala natin kung paanong siya ay magmarites at magbigay ng mga chismis tungkol sa mga celebrity. Ika nga nila, kapag si Sian Gaasa ang nagmarites ay tiyak na paniniwala mo dahil ang kanyang mga pinapahayag ay may katotohanan talagang nangyayari sa mga artista. Ngunit ngayon ay kakaiba sapagkat ang kanyang imamarites o chismis ay tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Narito po ang kanyang napakadetalyadong pagpapahayag tungkol sa pagkaaresto. At alam niyo po ba na mayroon talaga siyang pinagkakaalaman tungkol sa isang anak ni Duterte kung bakit naaresto si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang dating Pangulo. Panoorin po natin ang kanyang chismis na ito. Marami rin viewers, 23,000. Pwede na ba yun? Yeah. Eto na guys. Narinig naman ba ako? Okay naman no? Well, this Instagram live basically is all about ikukwento ko or ichichika ko sa inyong lahat kung paano ba talaga nangyari behind the scenes yung pagkaka-set up ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Lahat ng sasabihin ko are not based on facts. At ayon sa sinasabi ni Gaasa sa kanyang pagsiwalat, ito'y base sa kanya lamang nalalaman at opinyon. Kung gagamitin man to any case, to any court, mga hearing sa korte, or kahit saang kaso, ito pong babanggitin ko sa inyo with this full live video ay hindi base sa katotohanan. Lahat pong ito ay base lamang sa hearsays, chismis na hindi kumpirmado at walang maayos na source. Kumbaga, nakikipagkwentuhan lang po ako dito. Wala po itong any political agenda. Wala po itong kinakampihan na kahit sinong partido, na kahit sinong politiko. Chichika lamang. Aking nalaman na chismis sa kinagibihang yon at sa mismong araw na yon. So ulitin ko po, lahat po ng maririnig dito ngayon ay purong chismis lamang at hindi base sa kahit anong katotohanan. Dahil unang-una po sa lahat, ako po ay hindi journalist. Hindi po ako news agency. Ako po ay isang dakilang chismoso lamang na nagbibigay ng komentaryo sa mga bagay-bagay at mga issue sa bansang Pilipinas. At ngayon po ay meron ako mga narinig na bagay-bagay na gusto ko lamang ibahagi sa inyong lahat. Alam naman natin si Sian Gaasa pag nagchismis sa mga celebrity ay mayroong katotohanan. Kaya itong kanyang opinion o kanyang sariling narinig ay sinasabi niya na at pinapauna. Kung gagamitan man siya ng habulin ng kaso ay pinauna niya ng sinabi wala siyang matibay o totoong source kundi ayon lamang sa kanyang narinig. Muli natin panoorin mga kaibigan. First, yung paglipad ni former President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Long planned, tagal na siyang scheduled. Okay. So, definitely, yung paglipad niya from Davao, tama ba? Davao to Manila to Hong Kong ay walang kinalaman sa ICC warrant.
In short, matagal nang nakaplano yung, ano ba yun, campaign ba nila yun? Event ba yun? Or whatsoever, Chuba Chuchu Ek sa Hong Kong? Matagal na yung nakaplano. Para sabihin o bigyan ng kulay na kaya siya pumunta sa Hong Kong para takasan yung ICC warrant is definitely not true. Mas paniniwalaan ko pa yung chismis na yung pag-aresto sa kanya ang nag-adjust sa Hong Kong. Can you follow? So, ano ba talaga nangyari doon, Sian? So, based sa chismis na narinig ko, punta sila ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Stating na, I don't know how they call themselves. Sige, on my own words na lang, President Duterte, posibilidad na paglabas ko ng Hong Kong is mag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. On that night, bago sila lumipad, alam na niya. So, technically speaking, it will be very strategic na lumabas siya ng bansa. Kumbaga parang ganito yun eh. Okay, meron tayong planong paglipad sa Hong Kong, meron tayong event sa Hong Kong. Sabi mo, meron akong warrant. So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Because it's very strategic na kung meron pala akong warrant, mas okay lumabas ako ng bansa. So, kahit nalaman niya on that night na meron pala siyang warrant, hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lilipad, dito na lang tayo sa Davao. Hindi eh. Pabor eh. So, on that night, tuloy pa rin ang plano. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat wala makaalam. Eh sumingaw. Yun pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi to news agency ha. Former President Rodrigo Duterte, meron na daw warrant of arrest mula sa ICC. Wala, men. Pero, dahil dito sa isang website, hindi ko pwedeng banggitin eh, kahit alam na ng utak ko kung ano yun eh, bawal ko banggitin dito eh. Dahil dun sa unofficial article, news article, nung website na yun, sumingaw. Nag-trending social media. Na no choice ang ating government na kailangan nila mag-release ng statement about it. Naalala niyo yung mga unang statement? Why klaro? Walang klaro. Tama. Naalala niyo pa yun? Yeah. Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na hindi kami sigurado eh kung meron ba. But we hear mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement eh. Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration. Stating na, hoy! Ano ba kayong klase? Gobyerno ba talaga kayo? Di ba binash-bash sila eh. Na bakit kayo magbibigay? Bakit nyo sasabihin sa official statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang? Blah, 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 blah. Alam nyo pa yun? Yeah. On that very day. Tapos pinagbabasir sila, ba kayo? Pag kayo, hindi kayo maayos mag-function. Ito nga yung time na nag-ugong-ugong ang warrant of arrest sa SOCMED na sinasabing ng fake news, no? At ang mga opisyal ng pamahalaan ay nagre-report
nagpapayag na hindi sigurado kung dumating nga ang warrant of arrest galing sa ICC. Yun pala ay sinasadya nilang i-report na kunwari wala silang alam dahil ito pala ay confidential at hindi ipinapaalam na nariyan na nga at na-release na ang warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin po rin natin uli ang payag ni Sian Gasa. Di kayo naglalabas ng official statement without you knowing it na yun pala talaga yung ginagawa nila. They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. Kapit ka naman. Dapat kapit na kapit ka dito. Alam mo, natatainga. Medyo wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito Hindi pa okay yung mood ko ngayon kasi kanina pa ako nadjejebs. Pero dahil meron akong responsibilidad, obligation sa mga marites ng Pilipinas kagaya ninyo nanonood dito. So, pinipilit ko lang na ayusin tong kwento to. Kumapit ka na, Mars. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na sure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Eto na ang plot twist. May nakialam na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na election ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Eto na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Marahil yung kontak ay ang kontak do sa Malacanang, tinatawag na puting ahas. Marahil ito ngayon. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila na itong
contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message. At ayun nga ang ibig sabihin ni Sian Gasa, ang tanim sa loob ay tiyak yun sa Nagets mo ba, Mang Sangkay? May tanim Malacanang sa na loob. tao ng Duterte May tanim sa loob. Yun yung alay contact na bigyan ng ng kabilang wrong grupo. information Sa side daw tungkol po sa arrest warrant PRRD. na Yung tanim inirelease sa loob, na Mang Sangkay, ng binigyan. Nabis to eh. ICC at sinabing Nabis to na ito tanim pala. ay walang katotohanan, kaya yun Binigyan ang ng wrong information. nangyari. Ngayon, yung sinabi, Panoorin hindi po totoo natin. yung arrest. Stating sa lahat ng staff sa loob na mala group message, alam mo yun, yung send to many, na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito, pero sa kanya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo kasi talagang trusted to sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. So, recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binalaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na ulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo yung warrant. Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na, kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Technically speaking, you know, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Yun lang, and I hope and I pray that the former President Rodrigo Duterte will be healthy, harapin ang kasong ito sa Hague, Netherlands. Wala sana siya maging sakit or kayanin niya all the way. And I just hope na magkaroon din ng kapayapaan, ang ating bansa na sobrang divided ngayon with this political shit. Kasi at the end of the day, if two superpowers inside the country ay nagbabanggaan, ibang talo kundi ang mga mamamayan. And I just feel sad now for my own kababayans that this thing is happening sa loob ng ating bansa. So I just pray that maging maayos ang lahat sa lalong madaling panahon. Yun lang, and thank you sa pakikinig ha.
God bless you all. Okay, napanood at napakinggan po natin ang pahayag ni Sian Gasa.